Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at ito nga mga karibyo natin may script. Nako, Luestro na corner huli pagdawit kay former President Duterte. Ayan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating aalamin at bibigyan ng reaksyon na ngayong araw na ito. Pero bago pong lahat mga kababayan, sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa ating channel ay pa-subscribe naman po. At palike na rin po ng video ito. Maraming salamat po at eto na nga, simulan na po natin to. So yan mga kababayan, bago po natin i-play ang video ito, nako eto mga karibyo natin, gusto ko lang munang i-share itong balita, no? Si President Bongbong Marcos Jr. sa kabila po ng nangyayari, no, sa ating bansa, sa kaliwat ka ng mga korupsyon na nangyayari sa ating bansa. Eto mga kababayan, President Bongbong Marcos Jr. tinawanan na lang ni Junior sa gitna ng mga batikos matapos mapatalsik si dating SP Chase Escudero at paglutang ng pangalan ng ilang kongresista sa flood control anomaly. Tinawanan na lang ni Marcos Jr. Ang kaguluhan sa kanyang gobyerno. Ito mga kababayan, pakinggan po natin to at bigyan po natin ng reaksyon. Kailan ba hindi naging magulo ang politika? Matagal na ako namumulitika, never naging ano yan. Kasi it's an adversarial process. So you cannot expect na everybody will agree with everybody. Talagang meron dyan, namumulitika lang. Basta ayaw lang nila dun sa tao, kahit tama yung ginagawa, hindi tama yan, hindi tama. Meron naman talaga hindi naniniwala na tama yung ginagawa, mas maganda yung idea nila. So there will always be that kind of push and pull. Laging may tension na gano'n. But that's the process. Kaya natin ginagawa. Ayan mga kababayan, ano po ang inyong masasabi dito wala tayong magagawa. Ganun po talagang presidente natin di ba? Sabi po ng ating mga kababayan, nagkomento po about sa video niyan. Sabi po, bangag ka talaga, tinawanan mo lang ang korupsyon sa administrasyon mo. Oo nga no? Tawa lang si Junior sa problema ng bansa. Huwag mong antayin na magkagulo, baka mapalayas na naman kayo sa bansa. Nako po. Tanggalin mo na kasi si Romualdez para matahimik ang pamumuno mo. Ikaw kasi takot ka kay Romualdez Hindi natin masabi, no? Kuhang-kuha mo yung gigil namin, bangag. Oo nga no? Matagal nang magulo ang politika pero lumala ngayon, totoo. Sagot ng walang hiyang president, kapal ng mukha, agay. No? Patawa-tawa ka lang, nako po, kupal ka. Yan natin, binabasa ko lang ako nga, nahihiya akong basahin kasi medyo, di ba, it is so personal to share. Pero wala tayong magagawa yun po ang sinasabi ng ating mga kababayan Bobo ka talaga, patawa-tawa, walang nagawa, talagang walang makukulong talagang wala makulong itong mga korap. Yun, no? Ano pong inyong, ikaw na nanonood nyo yun, ano pong inyong masasabi dyan mga kababayan? Samantala, ito mga karibyo natin, si Ridon, yan si Terry Ridon naman po ng Kamara, ito gustong pilitin yung si Curly Diskaya gusto niyang pilitin na meron talagang senador na sangkot. Eto mga karibyo natin, panoorin po natin at bigyan natin ng reaksyon. Ano po yung mahalagang butas sa testimonya kahapon? Una, ang daming mga kongresistang binanggit. Pero okay, sige, nakaupo, hindi na nakaupo. Pero nakakapagtaka na malaki kayong kontratista sa panahon ng gobyerno ni President Noynoy Aquino. Isa sa pinakamalaking kontratista sa panahon Pangulong Duterte, isa sa mga pinakamalaking kontratista, actually pinakamalaking flood control. Pag pinagsama-sama po lahat ng kumpanya ninyo, kailangan po ng gobyernong ito, pero walang kahit isang senador. Dalawa po yung mahalagang butas. Yan mga kababayan, pinipilit niya na magkaroon ng sangkot na senador. Yung mga pinangalanan kung tawag diyan, contractors, di ba? Mga tulonggis, mga tongrista.
Ayun lang yung sinangkot mga ka-review natin. Anong magagawa natin kung hanggang dyan lang? Hanggang DPWH at contractors at kongresista lang ang, di ba? Ang may ginagawang kabulastugan. Wala pala sa senators. Pero itong si Ridon gusto niya, sige, dahil imposible to malaking malaking anomalya to. Malaking kalokohan ito. Kaya kailangan may senators na may madawit dito. 'Di ba? Yung isang si Bryce Hernandez nga dinadawit si Senator Jinggoy at si Senator Joel Villanueva, mga kaubayan. 'Di ba? Sabi po natin mga kaubayan sa video ito, mga ka-review natin, sabi niya, "Beset ka." Pekto. Parang si Pekto, 'di ba? Legit, ang laki ng buta. Aray ko po, bakit gano'n? Bakit ilong ang dinadalin niyo? Maghanap nga tayo ng yan na nga pinipilit sa nakarang administrasyon na klarong-klaro naman na sa panahon ni BBM Marcos, binaha na sa taon ni BBM na approve ang mga budget ng anomalya. Ayan kasi. Eto si President BBM kasi pinagmalaki niya itong mga flood control projects. Okay? Pero yung mga nakarang administrasyon, hindi po nila ginawa yun. Hindi po nila pinagmalaki na ganito. Pero nagtatrabaho sila. Dito, pinagmalaki, walang trabaho, kinurap pa. O diba? Astig. Ayan mga kababayan. Well, anyway, eto na, panoorin na po natin si Luestro. Eto mga kababayan. Yung context na sinabi niyong pinilit lang po kayo? Nandito pa sa aking salaysay na ayaw po namin magbigay. Okay, alright. Naintindihan ko na. Kaya lang po. Hindi ko kayo pinilit sulat itong affidavit. Hindi po. Okay, alright. Thank you. Okay, so naiintindihan mo ang implication consequences ng affidavit mo. Hindi ka ba natatakot makulong? Natatakot, Your Honor. Hindi ka ba natatakot makulong ang asawa mo? Natatakot, Your Honor. Hindi ka ba natatakot na mapalayo kayong mag-asawa sa inyong mga anak? Natatakot, Your Honor. Then why? Why did you execute this affidavit? Your Honor, mas natatakot po kasi kami sa buhay namin ngayon dahil inukuyog na po kami ng taong bayan. Kaya po, nag-execute po kami ng affidavit na ito dahil 120 million Filipinos po ang parang gusto kaming patayin at kami na rin po ang pinag-uusapan sa mga misa ng simbahan. Opo, kaya po napilitan po ako, sa totoo lang po, napilitan lang po akong yung mga kamag-anak ko na gusto na nilang magsalita. Sapagkat po lumalabas na parang ang sama-sama po namin. Parang gusto kaming patayin ng buong 120 million na Pilipino. Kaya ngayon po, naisip po ng misis ko at ako po na mas mabuti pong yung mga pinangalanan na lang po namin dito ang maging kaaway namin at yun na lang po, alam namin po na ito lang po ang papatay sa amin, itong mga taong ito. Hindi po yung 120 Pilipino na gusto kaming katayin. At yung nangyayari po sa amin dito ngayon ay parang nakakahiya. Para kaming magnanakaw, samantalang hindi naman po kami nagnakaw. Napilitan lang po kaming gawin ang bagay na ito sapagkat mutual terminate nila ang mga project namin. Hindi kami pinasisingil. Road ride of way ang nangyayari po. Kaya po kami po ay sinigaw na lang po namin ito kasi namili po kami mag-asawa. Bulak, 1 kilong bulak o 1 kilong ginto. Ang pinili po namin, 1 kilong ginto. Dahil una, pareho lang naman siyang mabigat. Yung bulak at saka ginto, pareho siyang mabigat. Pero pinili po namin yung ginto. Kahit po kami mamatay bukas o papatayin po kami ng mga politikong ilang piraso na ito, eh alam po namin na may dangal po kaming mamamatay. Kaysa naman patayin po kami ng buong Pilipino sa Pilipinas. Na kahit saan po kami magpunta sa tuloy ng Mindanao, Luzon at Visayas, ay parang kaaway po namin lahat ng mga Pilipino. Samantalang ngayon po, natatakot po kami sa buhay namin. Alam namin kung sino lang ang kaaway namin. Yung mga pinangalanan po namin dito, ito na lang po ang alam namin kaaway. Hindi po 120 million Pilipino po ang kaaway namin. Kaya sana po, malamang sa malamang, maging kakampi nyo pa ngayon ang 120 million na sinasabi mo. Kasi ako mga kababayan, kahit ganyan po sila, di ba? Kung isisiwalat naman po nila yung katotohanan, no? Parang gagaan na rin yung loob mo no? Parang, okay, sige. Total, naipaliwanag nyo naman yung sarili ninyo. Diba? Pero we're not saying that there is no problem sa ginawa nila, no? Pero what I'm trying to point out, tulad din ng gusto niyo i-point out mga kabayan, it's better na maging ganito na lang, diba? Kaunti lang yung magiging person of interest kung sakasakaling magurong-guro po sila.
pagbigyan niyo po sana kami kasi yung iba pong mga gusto pa pong mag-witness ng mga contractor, kung ako po ay inyong parurusahan po sa ginawa kong ito at ako po ay papagalitan po ninyo, wala na pong iba pang sisigaw ng mga contractor sa buong Pilipinas. Dahil una, matatakot na sila kung ano po ang mangyayari sa akin. Kasi ang mangyayari po, parang nagbibigay po tayo ng hudya sa iba't ibang pang mga contractor na, hoy, tinaw nyo, ang nangyayari kay Curly at saka kay Sarah, tutulad ba kayo dyan para mag-star witness? Hindi na sila sisigaw, parang nagbibigay po tayo ng anyaya sa lahat ng mga tao Correct. na ang maging star witness. Sir, if I may interrupt our resource person, I wish to believe that you are not yet a witness, much less a state witness. And that reminds me as well of paragraph 33 of your affidavit. Who gave you the idea about state witness? Bali, ano po, ito po ay sinubukan po namin sapagkat kami po ang Please respond to the question, Mr. Diskaya. ano po, tinanong ko rin po sa mga lawyers din po namin. What do you understand about becoming a state witness? Who decides for you to become a state witness? Ang ano po, presidente po at saka yung Senate po. I don't DOJ, think so, Mr. DOJ po. Diskaya. Becoming a state witness is a decision that comes from the court and not from you. And there are requirements that we have to consider. If I may share this to the public, under the rules of court, to become a state witness, number one, the testimony must be, there must be an absolute necessity for the testimony. Number two, it can be corroborated. Number three, no other direct evidence. Number four, no previous conviction. And number five, the accused must appear as not the most guilty. Do you think with these requirements, the court will approve your application? Yes po, Your Honor. Do you appear as not most guilty? Yes po, Your Honor. Talaga naman. But you have to realize nonetheless, Mr. Diskaya, it is not you who decide. It is the court who decides whether you will be admitted or not. Ganoon as a naman pala state Baga, witness. teka lang. And if you are Ganoon naman pala, korte naman pala ang magdedesisyon Anong pinagdadadada mo dyan, di ba? Luestro, direct to the point, no? Ikaw lang nagsabi, korte naman ang magdedesisyon at hindi kung sino man. Di pabayaan nyo na sa korte yan, no? At least mayroon pong tag dito, idea si Mr. Diskaya that siya po ay may chance to become a state witness, di ba? Yun po ay winawala. Parang ang dating dito ay parang hindi ka pwede maging state witness di ba? are not admitted as state witness, definitely then you will be one of the co-accused. And with your admission that you made already in the Senate and before this committee, I think the offense of plunder is already established. That is why I wish to go back to the question. What made you decide to execute this affidavit, considering the very complicated consequences of your... Ako nagugulan ako sa gobyernong ito. Ayaw nyo bang ma-solve ang ito? Ayaw nyo bang ma-solve yung corruption dyan sa DPWH? Tinatanong nyo pa kung bakit. Alam mo naman kung bakit, di ba? Para nga isiwalat yung mga kalukuhan dyan sa DPWH. Ang problema nga lang dito, kayong mga congressman ay mga sangkot, kaya ganyan kayo magtatatanong no? Pero kung iba ito, kung Duterte ito, mga kababayan, nako. Ay nako na lang. For admission. Your Honor, I ask my counsel muna. Yes, please. Your Honor, nasabi ko na po yung mensahe ng sinabi ko po kanina. So it's because mas pinipili mo na makulong kesa sa magalit at mapatay ka ng mga taong nagagalit sa'yo.
Do you confirm that, Mr. Diskaya? Yes, yes po, Your Honor. Okay. I wish to invite your attention to paragraph 9 of your affidavit. Mr. Diskaya, sabi mo dito, nagkaroon ng kaunting tagumpay. Kaunting tagumpay ang St. Gerard Construction, kaya minabuti naming mag-asawa na mag-expand at bumuo ng iba pang kumpanya. Can you please enlighten us, what is kaunting tagumpay to you? Your Honor, naging umulad po yung aming kampanya, kaya po nagtayo po ang misis ko ng sarili niyang korporasyon. Can we please convert this into quantitative terms? Magkano po ba yung kaunting tagumpay na kinita ng St. Gerard which prompted you to incorporate additional corporations? Your Honor, ano po, wala po akong data sa ngayon, Your Honor, pero bigyan niyo po ako ng pagkakataon para po, But at least give us an idea. Is this millions or billions? below, lagpas ano naman po, lagpas 100 millions naman po. Lampas ng 100 million. Pero hindi lampas ng 1 billion. Your Honor, pag, ano po ba yan, revenue po o yung net profit? Revenue. Pag revenue po, billions po. Billions. How many billions? 1 billion more po, Your Honor. And 1 billion is kaunting tagumpay to you? Kasi Your Honor, ano po yan, revenue siya, hindi siya net profit. Nonetheless, 1 billion is a very huge amount. And you consider that as kaunting tagumpay? Yes Your or no? Your Honor, ano po ito, parang terminology lang po itong salita na ito. I wish to invite your attention as well to paragraph 13. Ang sabi mo naman dito, hindi namin ginusto kailanman na mapasama sa ganitong sistema. Pero kailangan naming magpatuloy para sa pamilya at mga empleyado. Can you expound on this? Your Honor, ayaw naman po talaga namin mapasama sa ganitong klase ng sistema. Pero siyempre po, napipilitan lang po kaming magbigay sapagkat hindi po matutuloy ang project pag hindi po kami nagbigay. When you say napipilitan lang po kaming magbigay at hindi matutuloy ang project kapag hindi nagbigay, you are referring to the DPWH officials and some lawmakers you identified in your affidavit, yes or no? Yes, Your Honor. I see. So you want us to believe na kung wala itong mga taong pinangalanan mo, ay hindi ka magkakaroon ng mga kontrata mula sa DPWH. Is that what you wanted to say? No, Your Honor. Kasi sumasali po kami sa mga public bidding. Pag na-award na po yung project at saka nagkaroon ng notice to proceed, doon na po kami hinihingan. Hindi po ma-implement ang project or matatapos kung hindi po kami magbibigay. Yes, but you stated in your affidavit, napilitan ka lang. Yes, Your Honor, kasi hindi po namin gusto na magbigay. Hindi mo gustong magbigay, pero napipilitan kang magbigay sa mga pinangalanan mo dahil hindi ka magkakaroon ng hanap buhay. Tama o mali? Your Honor, ano po, kailangan po, Your Honor, kasi kung hindi po, Please do not change the context of your affidavit. We are educated people here. Sir Diskaya, I just want it to come from you. Sabi mo, napilitan ka lang. What does that mean? Hindi mo gusto ang ginagawa mo. Pero napilitan kang magbigay to be able to get a contract and have them implemented after the award. Tama o mali? Your Honor, hindi po. Awarded na po sa amin ng project. May notice to proceed na po. Pero, Okay, let me correct. Awarded ng project, napilitan kang magbigay, pero dahil kung hindi ka magbibigay, ika-cancel ang project. yes, Your Honor, or right of way problem o di kaya mutual termination po ang mangyayari. So, it means mawawala yung hanap buhay mo kung hindi ka magsasubmit dun sa system na sinasabi mo. Tama o mali? Hindi po matatapos ang project. Hindi po maumpisahan. Maka-cancel po. So that's precisely the point. Yun yung gusto mong sabihin sa affidavit mo. Napilitan ka lang mag-submit dun sa kanila, mga taong pinangalanan mo, dahil hindi ka makakaumpisa o makakatapos ng project. Did I say it right? Yes, yes, Your Honor. All right. So would you agree with me if I would say that per your experience, kung walang DPWH officials at kung walang mga lawmakers na binanggit mo sa affidavit, walang hanap buhay itong mga construction company mo?
mas ano po, maganda po ang buhay. Ibig sabihin po, mas makakapaghanap buhay po kami. Pag I wala see. pong ganun. Opo. Kasi public bidding po ang mangyayari lagi. No. Please listen to the question. Ang sabi mo sa affidavit mo, napipilitan ka lang. Hindi mo gusto ang ginagawa mo. Pero kaya ka nagbibigay ay dahil hindi mo mai-implement ang project mo dahil ika-cancel nila. That is suffice to say that kung wala sila, wala kayong hanap buhay. Tama? No, Your Honor. What else would you like to mean by this statement? Your Honor, ibig ko pong sabihin dito, kung wala pong pumipigil na ma-implement namin ng tama ang project at hindi po makakancel o walang right of way project, malaya po kaming makakapag-implement ng proyekto po. Okay, but nonetheless, the reason why you are saying nagbibigay ka sa kanila ay para makatapos ka ng project mo. Tama ba yon? Dahil hindi po kami makakasingil at ipapamutual terminate po ang project kapag hindi Precisely. po kami sumunod sa kagustuhan nila. Pag hindi ka nakasingil, walang hanap buhay ang kumpanya nyo. Tama ba yon? Tama po. Okay. So, ibig sabihin, in as far as the period of time referred to in your affidavit is concerned, ang hanap buhay mo, ayon sa'yo, ay dahil pinapayagan ka, pinapatapos ka, at naiipa-implement sa'yo ang mga project mo sa pamamagitan ng mga taong pinangalanan mo. Correct? Your Honor, paulit nga po. Ulit ang tanong mo. May I be clarified first? Ano ho bang period of time or taon ang tinutukoy nyo when you executed this affidavit? Actually, ito pong affidavit ko na ito po ay related po sa programa po ni PBBM sa mga ghost project po. Kaya ko po ito... So if you are referring to the current administration, then this must be 2022 up to 2024 project, Mr. Diskaya. Tama ba yun? Yes po, Ayan Honor. na, Okay. ayan na. Okay. So kaya mo natapos ang project is because nakipagkasundo ka sa mga taong pinangalanan mo sa affidavit mo. Hindi po ako nakipagkasundo, Your Honor. Napilitan lang po kami, Your Honor. Hindi po kami nakipagkasundo kasi ayaw po naming magbayad. Totoo lang, masarap po ang buhay namin. Mas malaki sana ang kikitain pa namin kung hindi po kami magbabayad. Ayaw po namin. Napilitan ka na makipagkasundo. Would that work for you? Yes. Wala po kami magawa, Your Honor. Okay. Hindi po kami nakipagkasundo pala, Your Honor. Napilitan lang talaga. Nevertheless, you were able to collect the payment for the contracts because you wish to believe dahil nag-submit ka dun sa mga requirement nila. Yes po, Your Honor. Okay. Tama bang sabihin na So yan mga kababayan, ano po yung reaksyon? Napahaba tayo dito sa pakikinig dito kay Luestro. No? Pero sa usapan pong ito mga kababayan, dito po sa kanilang hearing ay ini-insist po ni Luestro na maging noong nakarang administrasyon ay mayroon din po ang ganitong nangyayari, hindi lang na-imbestigahan. No? Mga kababayan, ano po ang inyong reaksyon, opinion patungkol po sa video ito ay comment nyo lang po sa baba. Maraming salamat po.